Nagsisimula ang anime sa isang kilalang kasabihan na kapag ang isang bagay ay inalagaan ng mabuti, isang espiritu ang manirahan dito at sa isang maaraw na umaga, makikita ang mga tao na abala sa kani-kanilang gawain sa kalsada habang ang pulang ilaw ay tumatama sa isang basurahan. Sa isang partikular na lungsod ay may dalawang babaeng nakasuot ng puti ang ipinapakitang naghagis ng mga sako ng basura sa isang itinakdang lugar ng pagtatapon. Pagkatapos nito ay makikita ang isang punit na stuffed toy na aso at isang batang babae na kinakausap ang kanyang ina tungkol sa nasirang manika. Humingi ng paumanhin ang ina at sinabing kakabili lang nila nito at baka mas lumala pa kung susubukan nilang ayusin. Iminungkahi niyang bibili na lang sila ng bago at makikita pagkatapos ang stuffed toy na inilagay sa isang sako ng basura at inihulog sa isang basurahan. Daanan ito ng mga tubo na kumukonekta papunta sa truck ng basura at kasunod nito isang babae ang ipinakitang umaalis, at isang misteryosong tao na nakamaskara at nakadisguise ang palihim na pinagmamasdan siya at umaandar na ang mga truck ng basura, at isang taong marumi ang damit ang nakikitang sumusunod sa likod ng mga ito. Sa loob ng isang silid ay isang lalaking nakasuot ng puti na tila isang gwardya ang nakarinig ng mahinang bulong. Lumapit siya sa pinto at nahuli ang isang taong naghahalungkat ng basura at nagulat siya, kaya agad siyang pumasok at tinutukan ng baril ang salarin. Ipinaliwanag na ang lugar na iyon ay para lamang sa mga awtorisadong tao. Nakilala ng gwardya ang lalaki bilang isang magnanakaw ng basura at isang taong nagnanakaw at nangongolekta ng basura na nagbabanta sa kalinisan ng lungsod. Pinindot niya ang alarma at dumating ang mas marami pang gwardya. Pero pinaghahagisan sila ng magnanakaw ng mga sako ng basura at tumakas sa tapunan at sinubukan niyang tumakas pero nagsara ang gate ng labasan. Biglang nagpaputok ang mga gwardya kaso mabilis na gumalaw ang magnanakaw at iniwasan ang mga bala at tumakbo palayo, habang tumatalon siya sa isang pader ay tinamaan siya ng isang bala at pagkatapos nito, nagtago siya at sa huli ay matagumpay na nakatakas sa mga gwardya. Lumabas siya mula sa isang imburnal at ipinakita ang kanyang mukha at makikita na ang magnanakaw ng basura ay isang batang lalaki pala, napangisi siya at tinawag silang mga hangal na hindi naman talaga delikado at sa loob ng kanyang bag, makikita ang punit na stuffed toy na aso. Nagbago ang eksena at ipinakitang lahat ng tao sa lungsod ay nakasuot ng parehong puting damit habang nakikinig sa musikang tumutugtog sa paligid. Pagkatapos ay may isang lalaking nagsusulat sa isang kwaderno habang naririnig ang usapan ng dalawang babae tungkol sa nangyaring pagnanakaw ng basura kagabi. Namangha ang dalawa na may nakatakas dala ang basura at nag-isip na baka isa siya sa mga galing sa tribo. Napatingin sila sa lalaki at napansin nilang ang kanyang suot ay mula sa mas mababang uri ng lipunan at saglit silang nagkatinginan bago siya umalis. Ipinakita na ang mga taong mula sa tribo ay hinuhusgahan, tinuturing silang marumi at mas mababa ang katayuan kaysa sa mga naninirahan sa lungsod. Ipinahayag ng dalawang babae ang pag-asa na sana manatili na lang ang mga taga-tribo sa kabilang panig ng pader. Ipinakitang lumabas ang lalaki sa isang bakal na gate na nagpakita ng mataas na pader na naghihiwalay sa lugar ng mga tribo mula sa syudad. Ang bahagi ng mga tribo ay makikitang marumi at sira-sira at sa background, dalawang tao ang nag-uusap tungkol sa magnanakaw ng basura at umaasang titigil na ito sa pagnanakaw upang hindi sila salakayin ng mga sundalo. Samantala ang batang magnanakaw ay nakapaligid sa mga gamit na nakuha niya mula sa basura ng lungsod. May boses ng isang babae na tumawag sa kanya na Roto at tinanong kung naghalungkat na naman siya at ang pangalan ng babae ay si Q. Binalaan niya si Roto na mahigpit ang mga tagalungsod pagdating sa basura at hindi nila alam kung anong maaaring gawin sa kanya kung mahuli siya. Tinanong niya kung bakit patuloy pa rin itong nagpapahamak at ipinaliwanag ni Roto na ang mga mayayaman ay basta-basta na lang itinatapon ang mga gamit na pwede pa at sa pamamagitan ng pangungulekta nito, nakakakuha siya ng pera para mabuhay. Tinanong ni Q kung totoong nasisiyahan si Roto sa pangungulekta ng basura na sinabi ni Roto na hindi naman ganoon at bigla na lang may tatlong tao na lumapit at nagsimulang mambuli sa kanya, kinukot siya ang kanyang amoy at napansin nila si Q sa malapit. Hinarap ni Q ang isa sa kanila at tinanong kung ano ang problema niya at sumagot ito na baka mangangamoy din siya kung patuloy siyang sumama kay Roto. Tinuro niya si Roto at sinabing lagi itong may suot na maruming guwantes at kung sino man ang makahawak sa kanya, baka magka-rashes pa. Isa sa mga nambuli ang tumadyak ng isang ilaw papunta kay Roto at habang iniinsulto siya na walang bibili ng mga sirang gamit na inaayos niya, dinagdag pa nito na baka kung ano ang itsura ng mga kamay niya sa ilalim ng guwantes at ipagtanggol siya ni Q.
sinabing wala naman siyang pinagkaiba sa kanila. Isa pang lalaki ang nagbabala kay Q na mali ang palaging pagsama kay Roto. Tinawag itong baliw at anak ng isang mamamatay tao at nabigla si Roto sa sinabi at ipinagpatuloy ng bully ang paninira. Iginiit na ang lugar na tinitirhan nila ay orihinal na itinayo para sa mga kriminal at sila raw ay mga anak ng mga iyon. Sinabi pa niyang pinipilit nilang manatiling malinis upang mabago ang tingin ng mga tao sa kanila. Pagkatapos ay sinisi niya ang ama ni Roto na siyang sumisira ng lahat dahil sa mga pagpatay na ginawa nito. Binalaan niya si Q na kung patuloy itong makikitang kasama ni Roto baka isipin ng iba na kasing kriminal rin siya nito. Nagalit si Roto at pinisil ang kanyang kamao kaya't nagsimulang umatras ang tatlong nambuli. Isa sa kanila ang natatakot na nagsabi na tingnan nito ang mga mata at yan ay mata ng isang mamamatay tao at magiging katulad din siya ng tatay niya at tumakbo silang palayo. Tahimik na tinanong ni Roto si Q kung sa tingin ba niya ay magiging ganoon din siya at sumagot si Q na napakasama ng mga sinabi sa kanya, wala siyang pagkakatulad sa kanyang ama at pinawi niya ang pag-aalala ni Roto at binanggit na mabait siya, ang isang tulad niya ay hindi makakapanakit sa kahit sino. Tumingin si Roto kay Q na halatang apektado at bigla namang napasigaw si Q sa tuwa nang makita niya ang inayos na stuffed toy na aso sa mga kamay ni Roto. Pero agad sinabi ni Roto na hindi iyon ipinagbibili. Pagkatapos tinawag si Q ng kanyang ina at tinanong kung anong ginagawa niya at pinauuwi na siya, umalis si Q kasama ang kanyang ina pero lumingon siya at sinabing magkikita silang muli ni Roto at habang papalayo sila, maririnig ang ina ni Q na mahina subalit malinaw na nagsabi sa kanya na huwag nang makikipagkita kay Roto. Tahimik na pinanood sila ni Roto habang papalayo at makalipas ang ilang sandali ay makikitang naglalakad si Roto sa daan papauwi pero pagdating niya, naroon na ang lalaking galing sa lungsod sa loob ng bahay at inulit ang sinabi ni Roto kanina na hindi ipinagbibili ang manika. Tiningnan siya ni Roto ng masama at galit na sinabi kay Regeta kung sinusundan ba siya nito at sumagot si Regeta na kailangang maging tapat si Roto sa nararamdaman niya. Idinagdag pa niya na dumating siya upang pag-usapan ang ginawa ni Roto na paghalukay sa basura ng lungsod. Iginiit ni Regeta na hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon para isugal ni Roto ang buhay niya at dapat siya na lang ang gumawa noon habang bata pa si Roto. Tiningnan siya ni Roto at sinagot na wala namang tunay na panganib, dahil hindi pa siya nahuli kailanman. Pero itinama siya ni Regeta at sinabing nakita nga siya noong nakaraang gabi at dagdag pa niya, kahit hindi sila magkadugo ay itinuring na niya si Roto bilang pamilya at hindi naman umaasta si Roto na may utang na loob sa kanya. Sumagot si Roto na natagpuan siya ni Regeta noong siya ay bata pa at pinalaki siya na hindi dahil kailangan niya itong gawin, kundi dahil sa malasakit at kahit hindi siya may utang na loob ay labis pa rin ang respeto niya sa kanya. Tinignan siya ni Regeta at sinabing sana ay maging tapat si Roto kay Q at tumitigas ang ekspresyon ni Roto. Biglang may bumagsak na lampara sa kanya at tiningnan niya si Regeta ng masama, galit na tinanong kung bakit niya binabanggit si Q. Napansin ni Regeta ang sugat ni Roto at tinanong kung paano siya nasaktan na may bumaril ba sa kanya. Nag-alinlangan si Roto at mabilis na sinagot ng hindi at lumapit si Regeta at inalok na linisin at lagyan ng bagong benda ang sugat sa kamay, kaya hiniling niyang tanggalin ni Roto ang kanyang guwantes. Hinubad ito ni Roto at sinabi ni Regeta ng seryoso na kailangan na niyang itigil ang pagnanakaw sa basura ng lungsod, baka sa susunod ay hindi na siya makaligtas at maingat niyang binalot muli ang sugat. Tumayo si Roto at sinabing mas masakit pa rin ang mga sugat na iniwan ng kanyang ama kaysa sa anumang tinamo niya ngayon, habang nakatitig siya sa kanyang peklat sa kamay at ibinaba ni Regeta ang tingin at sinabing ang mga mabibigat na krimen ay pinaparusahan agad ng kamatayan sa pamamagitan ng pagtapon sa hukay. Ganito na ang batas ng lungsod mula pa noong unang panahon, ipinaalala niya kay Roto na ang kanyang ama ay itinapon sa hukay kaya't kailangang ingatan ni Roto ang sarili at napaisip si Roto kung paanong kahit sa isang maruming mundo, ganito na ang itsura ng kanyang mga kamay itim at napupuno ng bakas ng sugat mula pa noong naaalala niya. Minsan ay hindi na niya matiis ang sakit at naalala niya kung paanong umiiwas sa kanya ang mga tao sa tuwing makikita ang kanyang mga sugat. Ipinaliwanag niya na noong siya ay bata pa at pakiramdam niya ay parang nawala na ang kanyang kaluluwa. Si Regeta ang nagbigay sa kanya ng guwantes na suot niya ngayon at ito ang tumulong upang maibsan ang sakit, dahil doon ay taos-puso ang pasasalamat ni Roto at habang hawak ni Regeta ang inayos na stuffed toy na aso, iminungkahi niyang dapat sabihin na ni Roto ang nararamdaman niya kay Q dahil kung hindi ay baka maagaw pa ito ng iba.
Sinabi niya rin na ibigay na kay Q ang manika kinabukasan at makikita si Roto na litong-lito at halatang naiinis sa narinig niya. Habang nagtatalo sila ay ipinakita ang taong may maskara na nakatayo sa labas, palihim na nakikinig sa kanilang usapan. Kinabukasan ay sinabi ni Regeta kay Roto na ngumiti at sinubukan pa nitong hilahin ang mukha niya para mapangiti siya, ngunit sinagot siya ni Roto na hindi talaga bagay sa mukha niya ang pagngiti at tiningnan niya ang stuffed toy. Iniisip na malamang nasa bahay si Q at nagsimulang maglakad sa kalsada. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang ilang sako ng basura at sandaling tumigil upang tingnan ang mga ito bago magpatuloy. Ipinaliwanag niya sa atin na ang hukay ay isang napakalaking tapunan ng basura, lahat ng kalat ay nauuwi roon, at kahit ang mga taong nagkasala ay itinatapon din doon. Maririnig ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw ng itapon ang dumi sa hukay at makikita natin ang isang taong aktwal na itinatapon doon. Binanggit ni Roto na maging ang kanyang sariling ama ay kabilang sa mga itinapon sa hukay. Naisip niya kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa mga taong tinatapon doon. Biglang may narinig na anunsyo na isa na namang tao ang itatapon sa hukay. Tahimik na bumubulong si Roto ng oo at saka napagtanto na ang boses ay kay Kyo. Nagulat siya sa pagkakakita sa kanya kaya't agad niyang tinatago ang manika sa likod ng kanyang likuran, ngunit natuwa si Kyo na makita siya at sinabi nitong bihira siyang dumaan at hindi nakasagot si Roto. Nagkomento si Kyo na kakilakilabot ang eksenang nakikita nila at sumang-ayon si Roto. Sinabing hindi naman ito nalalayo sa itsura ng ibang bahagi ng squatter at ipinaliwanag ni Kyo na sadyang itinayo ang mga squatter sa gilid ng lungsod upang palagi nilang maalala na ang anumang kasalanan ay maaaring mauwi sa hukay. Dagdag pa niya ay pinipilit ang mga tao roon na manood ng mga bitay kahit ayaw man nila. Tinitigan niya si Roto sa mata at sinabing sana ay hindi na niya kailanman makita na itinatapon sa hukay. Ipinahayag niyang alam niyang may mga basurang hindi naman dapat itapon pero ang pagsugal ng buhay para doon ay napakadelikado dahil kapag siya ay nahuli, baka matulad siya sa mga ibang itinapon na roon. Tahimik na inamin ni Roto na binanggit rin sa kanya iyon ni Regeta at tumatango si Kyo at binanggit na iyon at dahil mahalaga rin siya kay Regeta. Nabigla si Roto sa paliwanag ni Kyo at mahina niyang inulit na mahalaga rin siya sa kanya at agad namang napagtanto ni Kyo ang kanyang nasabi at nahihiya na biglang nagsabing hindi niya sinasadya yon. Tinitigan siya ni Roto na halatang nabigla. Pagkatapos ay kinuha ni Roto ang manika at pinipindot ito sa kanyang mukha na parang nagbiro at biglang bumagsak sa lupa sa isang dramatikong pagkahulog. Tumingin si Kyo sa manika at tinanong kung yan ba yung manika. Bago pa siya makapagsalita pa ay pinutol na ni Roto ang usapan at inamin na noong nakita niya ang manika, naisip niya na baka magustuhan ito ni Kyo na tumigil siya saglit at may kaba niyang dinugtungan na baka hindi niya rin ito magustuhan, dahil nanggagaling lang naman ito sa junkyard. Gayunpaman ay iniabot niya ang manika sa kanya at kinuha ito ni Kyo mula sa kanyang kamay at ngumiti ng maliwanag. Pinanood siya ni Roto na kitang-kita ang pagka-stun niya at makikita si Roto pagkatapos na tumatakbo sa mga kalye. Masiglang lumulundag at sabi niya sa sarili na kailangan niyang ikwento kay Regeta ang nangyari. Habang tumatakbo ay aksidente siyang nabangga sa ilang opisyal ng lungsod at bumagsak sa lupa. Tiningnan siya ng mga ito pero nagpatuloy sa kanilang paglalakad at nagtaka si Roto kung anong ginagawa ng mga pulis ng lungsod doon. Hindi na siya nagsayang ng oras at patuloy na tumakbo papunta sa bahay ni Regeta. Pagdating niya sa pintuan sandali siyang nagatubili at pagkatapos ay binuksan ito at pumasok sa loob. Inaasahan niyang sasalubungin siya ni Regeta kaso laking gulat niya nang makita ang taong nakamaskara na nakahandusay sa sahig. Si Regeta na nakabulagta malapit dito na pinatay gamit ang espada. Dahil sa matinding galit ay agad siyang sumugod sa taong may maskara pero sa sumunod na sandali, si Roto na ang nakahiga sa sahig na malubhang nasugatan at hindi na makatayo at tahimik na pinulot ng taong may maskara ang isang aklat mula sa sahig, saka tumingin kay Roto at tahimik na lumabas ng pinto. Habang nakahiga si Roto ay bigla niyang narinig ang isang mahina at halos hindi marinig na tinig si Regeta. Buhay pa at mahina siyang tinatawag sa pangalan at gumapang si Roto papunta sa tabi nito at narinig ang halos hindi na mabigkas na salita na isang utos na tumakbo. Natarante si Roto at tinanong kung bakit at sino ang may gawa nito at sinabi niya kay Regeta na hahanap siya ng tulong, ngunit sa mas malakas na boses ay muling isinigaw ni Regeta ang utos na tumakbo, tumakas at baguhin ang bulok na mundong ito. Sa mga huling salitang iyon ay tuluyang namatay si Regeta at sa mismong sandaling iyon,
Dumating ang mga pulis ng lungsod at inaresto si Roto at inakusahan siyang pumatay at hindi makapaniwala si Roto sa narinig, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili at ipaliwanag na wala siyang ginawang masama. Pinapatahimik siya ng mga opisyal at iginiit nilang nahuli siya sa mismong oras ng krimen at napupuno ng dugo ang kanyang katawan. Sinubukan pa rin niyang ipaliwanag na nakatakas ang tunay na salarin ngunit inutusan siyang manahimik. Patuloy pa rin ang pagsasabi ni Roto na may ibang may sala na isa sa mga opisyal ang nawalan ng pasensya at sinaktan siya. Sa labas ng bahay ay nagsimulang magtipon ang mga tao at sa gitna ng bulungan, may nagsabing sa wakas ay nangyari na rin na si Roto ang pumatay sa kanyang ampon at malapit sa lugar, makikita ang stuffed toy na aso na nakahandusay. Mula sa tinig ni Kyo ay maririnig ang kawalang paniniwala at dahil hindi niya maisip na magagawa iyon ni Roto, nagbago ang eksena at tumungo sa lugar ng bitayan sa tabi ng hukay at nagtitipon ang mga tao habang nagsasalita ang hukom sa harap ng karamihan. Ipinahayag na winasak ni Roto ang kadalisayan ng kanilang lupa na hindi lamang sa pagnanakaw ng basura, kundi sa pagpatay at ito ang pinakakasuklam-suklam na krimen. Makikita si Roto na nakabitin gamit ang mga lubod na nakaangat sa ibabaw ng hukay. Ipinagpatuloy ng hukom ang kanyang pahayag at iginiit kahit na ang biktima ay isang maruming taga-tribo lamang, ang taong responsable sa kanyang kamatayan ay wala ng karapatang manatili sa kanilang lupain. Idineklara niya ang pagbitay kay Roto at nagsimulang magsigawan ang mga tao at itapon ang dumi sa hukay. Habang nakabitin sa ibabaw ng napakalaking hukay si Roto ay nalito at hindi makapaniwala, iniisip niya kung paanong nauwi sa ganito ang lahat. Sinubukan niyang sumigaw at iginiit na wala siyang ginawang masama at tumingin siya sa paligid, sa napakaraming mukha sa harapan niya at nakiusap sa kahit sino na paniwalaan siya at doon niya napansin si Kyo sa gitna ng karamihan, hawak pa rin ang manikang ibinigay niya. Sa gitna ng desperasyon ay tinawag ni Roto ang pangalan ni Kyo at nakiusap na maintindihan siya. Sinabi niyang pinatay si Regeta at ang tunay na salarin ay nasa labas pa rin at tahimik na binigkas ni Kyo na dati ay buo ang tiwala niya kay Roto. Pagkatapos ay malamig niyang idinugtong na si Roto ay tunay ngang anak ng mamamatay tao. Binitiwan niya ang manika sa lupa at lumakad palayo at patuloy ang sigawan ng mga tao. Itapon ang dumi sa hukay at paulit-ulit at palakas ng palakas ang mga tinig. Sa sandaling iyon ay biglang ngumiti si Roto at mahinang binigkas na sila ang tunay na dumi mga tambak ng basura na walang sariling isipan. Habang lumilingon siya sa paligid ay napansin niya na itinataas ng hukom ang kanyang kamay at sa mismong sandaling iyon, nakita niya ang taong may maskara na nakatayo sa gitna ng karamihan. Ngunit huli na ang lahat at itinulak si Roto pababa sa hukay at habang siya ay mabilis na bumabagsak, nangako siya na balang araw ay ibabalik niya sa kanila ang impyerno at makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan na dumidilat si Roto, nakahiga siya sa isang napakalaking tambak ng basura buhay pa rin sa kung anong paraan, kahit wala siyang ideya kung nasaan siya o kung ano ang lugar na ito. Habang tumitingin sa paligid ay napagtanto niyang wala sa paligid kundi puro basura at mga itinapong gamit. Tinitigan niya ito na hindi makapaniwala at sinabi sa sarili na ito pala ang tinatawag nilang bagsakan ng basura. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang nakakatakot na nilalang. Si Roto ay nanatiling hindi makagalaw sa takot ay tumingin pataas at mahina niyang sinabi ang hukay na ito at ito nga ang katapusan, para sa basura at para sa mga tao at habang nakatitig sa halimaw ay nanginginig ang kanyang tinig nang sabihin niya na ito nga ang impyerno.